So ayan guys, ito yung update sa ating drone na kung saan ito nga yung sumabit sa puno ng nyug nung tayo ay nagpunta ng Pangasinan. Ito yung ating drone. Mabuti na lang nung bumangga sa nyug, mababa ang lipad at hindi naputol itong kanyang mismong arm. At kung hindi, malamang hindi na natin magagawa ang ating drone. At ito nga yung parts na kung saan nasira, ito yung kanyang, ang tawag daw dito, ito nga yung arm shape. Natagalan tayo gumawa ng video dahil matagal dumating itong pyesa. At ito naman yung ating bagong in-order na pyesa. At bago ko ito ikabit, sinukat-sukat ko muna kung sakto yung mga butas dito sa ating pagkakabitan. At nung nasigurado ko ng sakto naman ang mga butas, naisip kong maglagay ng bulak dito sa kanyang butas sa pinakagilid. Mayroong butas dito. Naisip kong maglagay nito para hindi mahulog yung ating mga screw kung sakaling hindi natin ma-shoot ng maigi doon sa kanyang mga thread. Kaunting bulak lang naman ang kailangan natin dito. Ang importante ay matakpan ang butas. Huwag lang nating isasagad sa pinaka-ilalim para pwede pa natin siyang matanggal pagkatapos natin maikabit yung ating pyesa dito sa kanyang arm. At inumpisahan ko na ilagay yung kanyang arm shape at ito naman yung paunang tornilyo, I mean yung kanyang unang screw dito sa ibabaw. At dahil hindi magnetic itong maliit na screw, naglagay ako ng kaunting petroleum jelly dito sa dulo ng ating Phillips screw. At dahil sa sobrang liit naman ng ating arm shape, gumamit ako ng fuller para mahawakan siya at maisakto yung butas doon sa paglalagyan ng screw para hindi naman malustrid. Dito, dahan-dahan ko na pinasok itong maliit na screw dito sa butas para naman hindi mahulog yung ating screw. Dahan-dahan ko lang siyang hinigpitan para hindi malustrid dahil plastic lang ang kakapitan ng kanyang maliliit na screw. At pagkatapos naman, isinunod ko na itong pangalawang screw. Ganon din kung paano ko siya kinabit yung unang screw, ganon din dito sa pangalawa. Kailangan ko lang siyang alalayan para kumapit ng kaunti dito sa dulo ng ating pangpihit, yung maliit na screw. Dito mas mabilis siyang ikabit dahil nga maluwag at nakakapasok ng maayos yung ating screw. Paalala lang, kapag kayo ay maghihigpit sa ganitong uri ng screw, kailangan huwag kayong masyadong manggigil para naman hindi malustrid yung ating screw. At pagkatapos ko ng mahigpitan, isinunod ko na itong ilalim na maliit na screw naman, ang pinakahuli. Dito inabot ako dito ng mga 20 or 30 minutes para maikabit lang ang maliit na screw ito. Sa kadahilan ng maliit ang espasyo, mahirap natin maipasok ang maliit na screw na to, hindi siya magnetic. Kaya hirap ako ma-shoot doon sa pinakabutas at maipantay talaga siya na hindi malulustrid, hindi masisira ang ating screw. Kung mapapansin nyo dito, napakaliit lang at kailangan diretso yung ating screw para hindi nga sa tabingi at hindi rin siya malustrid. Kaya kailangan tayong mag-ingat at hindi manggigil sa pagkakabit dito. Kailangan natin ng kaunting pasensya. At dito napansin ko unti-unti nang kumakapit ang kanyang screw, kaya dahan-dahan ko na rin siyang hinigpitan. At dito pagkatapos ko siyang mahigpitan, dinouble check ko siya kung nakaangat pa ba o hindi na at inalog-alog ko ang kanyang arm shape kung ito ba ay aalog. At sa pagkakataon na ito, unti-unti ko na rin tinanggal ang bulak na nilagay natin kanina. At dito naman, sinigurado kong natanggal ko lahat ang bulak. Sinilip-silip ko muna kung mayroon pa bang natitira para hindi naman maging abala doon sa paggalaw ng ating arm shape. At napansin ko nga, mayroon pang mga kaunting hibla-hibla. At pagkatanggal ko nito, unti-unti ko na rin ipinasok yung kanyang arm doon sa kanyang arm shape. Sinilip-silip ko muna kung tama ba ang pagkakakabit. At nung na-check ko na tama naman, dahan-dahan ko nang ipinasok itong kanyang arm sa kanyang arm shape. Sinukat-sukat ko muna kung paano ba ang isaktong posisyon. At sa pagkakataong ito, napansin ko na ang isaktong posisyon kaya ipinasok ko na paunti-unti, idiniin ko lang siya, tapos ginalaw-galaw, tapos may kaunting tulak-tulak para pumasok ng sakto. Dahil kung hindi tama ang pagkakakabit, hindi natin mailalagay ang dalawang screw nito na kumakapit sa kanyang arm shape. At dito, naipasok na natin ng maayos ang kanyang arm. At sinilip ko kung pantay ang butas ng arm at saka doon sa kanyang arm shape para naman mailagay, kumapit itong maliit na screw. Dito dahan-dahan ko siyang pinasok, sinigurado kong pantay dahil maliliit lang ang ngipin ng ating screw. Pwede itong malustrid. At nung napansin kong kumakapit na, dahan-dahan ko lang siyang pinihit hanggang sa ito ay kumapit. At nang nahigpitan ko naman, isinunod ko naman ang pangalawa, yung dito sa ilalim.
At dito nung nahigpitan ko na nga, dinouble check ko naman itong kanyang arm. Sinubukan ko naman siyang tupiin kung mayroon bang pagbabago o kung mayroon bang kakaiba dito sa kanyang arm. Sinubukan ko siya paulit-ulit kung mayroon bang kakaiba or mayroon bang aalog na hindi maganda. Dito yung dati nung nasira, ito yung umaalog-alog at nakalabas yung parang may nguso dito. At ngayon kung titingnan natin, pantay na sila ng alignment. So ayan guys, paalala ulit, hindi tayo dito eksperto sa paggagawa ng ganito. Ito ay DIY lamang, sinubukan ko kung kaya ko nga ba itong gawin. At sa kabutihang palad, nagawa ko naman siya. Ang kulang na lang dito ay testingin natin kung lilipad na ba siya ng maayos. At dito, sinubukan ko nang i-power on yung ating drone. At pagkatapos, ito naman yung ating RC. At maya maya, napansin ko itong error na lumabas. Ang nakalagay dito, possible gimbal error code, go to settings. At pagkatapos dito, pinindot ko sa taas yung may nakalagay flight checklist. Tapos ito yung lumabas. Ang nakalagay possible gimbal altitude error, go to settings to calibrate gimbal code 427. Katapos yung isa, GNSS signal weak, hovering and stable, fly with caution. Tapos meron siyang code na 3008. At dito, pumunta na ako sa settings para i-calibrate yung code na 427 para sa gimbal. Yung isang error code naman na mayroong 3008, kailangan nating lumabas para makahanap ng lugar na maluwag at para ma-calibrate. Pagkatapos ko nga ito may calibrate, lumabas na ako ng bahay at naghanap ako ng area na maluwag para mapalipad na natin ng ating drone. At dito, sa pagkakataong ito, nagpaalam na kami sa ating drone. Hindi rin namin alam kung ito pa ba ay makakabalik. Mataas na siyang nakakalipad, kaya nang liparin hanggang sa kanyang limit. At dito, napalipad ko siya ng mahigit 2 kilometro ang layo mula sa aming kinaroroonan. At ito ay may taas na 120 meters. Sobrang kinakabahan na ako dahil malayo na ang narating ng aking drone at hindi ko na rin matanaw, kaya sinubukan ko naman itong return home kung babalik ba siya kung saan siya nagsimula. At sobrang tuwa ko nga nung nakita ko na yung drone na pababa na. At kung hindi pa nga kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, please don't forget to like and subscribe para updated kayo sa ating mga video. So ayan, hanggang dito lang muna tayo. Maayos na yung ating drone. Salamat sa panunood. Bye!